po ang naging usap-usapan nung kayo po'y wala at pinag-usapan din po sa mga media, sa mga social networking sites ang sinasabi na bakit daw ho kayo umalis rather than fight this case po? Kasi nga, nasa due process din naman yung ginawa ko dahil meron namang existing jurisprudence at legal precedents na po pwedeng mag-file ng mga pleadings at saka motions ang isang accused petitioner. So hindi naman talaga ako completely na nag-deviate from the due process na kinikilala dito sa ating bansa. Nga lamang, siguro in a rather strange way dahil hindi ko hinarap yung trial. Pero alam mo Erwin, kung ikaw rin ang mapupunta sa aking katayuan at alam mo in your heart of hearts na wala kang kinalaman at ikaw'y ginipit lamang dahil sa pamumulitika ng dating administrasyon, pilit na pilit, in spite of very tenuous evidence, pinilit na i-file yung information at ma-issue ako ng warrant of arrest, siguro mag-iisip ka rin, hindi agad-agad papasok ka doon sa sistema na kung saan magpapakulong ka habang hinihintay ma-resolve ang iyong kaso. May balak po ba kayo, sir, na buweltahan yung mga taong nasa likod nito, nakasampahan kayo ng kaso o yung siraan po kayo? Alam mo, Erwin, nung nag-iisa ako, napakaraming nangyari sa yung pagpapalit ng isip. Siguro, bahagi na rin ng self-reflection dahil parati ako nagdarasal through my mother, no? Dahil sigurado ko naman na nandun siya kasama ng may kapal dahil napakabuti niyang tao, napakabuting ina. At sinasabi ko na kung ang aking gusto, ang aking wish, ma-reunite muli sa aking nanay. At when my time is up, siguro dapat I should be a better person. So kasama yon sa aking pinag-iisipan kung ako ba'y bubuelta pa, hindi ba ang isang teaching ng isang Katoliko, isang Kristiyano, forgive and forget. So pumasok yun sa aking isipan at even sa ngayon, I'm more inclined to follow the truth, na kalimutan at patawarin na lamang yung mga gumawa ng panggigipit sa akin. Nung umalis po kayo ng bansa, sir, sinasabi nga na wala raw po kayo rito pero may mga report na nagsasabing nakita raw po kayo. Bumalik po ba kayo during that time? Erwin, nasabi ko na rin kanina ito sa press con, kung maaari lamang, yung lugar na aking pinanggalingan o pinagtaguan, nangako ako sa mga taong nag-aruga sa akin na dadaling ko na sa aking hukay kung sino man sila at kung saan man lugar yung aking pinagkanlungan. Panghuli na lamang po, Senador Lacson, sir, ngayong balik Senado na po kayo, ano-ano po ang nasa priority list po ng inyong agenda, sir? Nandun pa rin yung advocacy sa anti-corruption campaign ng gobyerno with reference to my legislative work. Pero yung isang advocacy na pumasok sa isip ko, yung bigyan ng katarungan, kasi libo-libo, alam ko, marami yung hindi nagtatago, kundi nakakulong mismo at wala naman talagang kinalaman sa mga inaakusa sa kanila. Gagawa ko ng paraan, even in my personal capacity, to help them out, to seek justice that they deserve. One last question, sir. Do you have any message? Kasi mukhang fixated na po, final na po, buo na po ang isipan ng pamilya Dacer, ng Corbito, na kayo po ang nasa likod nito. Do you have any message right now para sa kanilang pamilya, Senador Lacson, sir? Kung maaari lamang, bisitahin nila uli yung mga dokumento, yung mga ebidensya, at pag-aralan nila at imulat nila yung kanilang mga mata para nang hindi sa ganon, sa akin lang nakatuon parati ang kanilang pagbibintang. Kasi tinatanggap naman natin at tinatanggap ko rin na sila'y humihingi at umiiyak para magkaroon ng hustisya na yun naman ay karapatan at dapat talagang hanapin ng isang kaanak ng isang biktima. So yun lang ang aking kahilingan. Huwag naman masyadong sa akin lamang nakatuon, kundi bisitahin muli yung mga ebidensya at maliwanag naman doon, lalabas at lalabas, na ako'y talagang pinagkainitan lamang at ginamit ng dating gobyerno, si Cesar Mancao, para ako'y gipitin, kapalit naman ng kanyang maginawang buhay.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Senador Ping Lacson, at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din sa iyo, Erwin. Good evening. Balikan natin ang mga pangyayaring nagtulak kay Senador Lacson na umeskapo ng bansa sa loob ng higit 1 taon. Ikwento mo, Naomi Dairi. June 2009 nang tumayong state witness si dating police officer Cesar Mancao sa Dacer Corbito double murder case. Dito pinangalanan niya si Lacson na mastermind daw sa pagpatay sa kilalang PR man at sa kanyang driver. January 2010, palihim na umalis ng bansa si Lacson, nagawa niya makalusot sa airport security. Makalipas ng ilang araw, napagdesisyonan ng state prosecutors na may probable cause ng akusasyon kay Lacson. Agad siyang kinasuhan ng 2 counts ng murder at inirekomendang arestuhin. Makalipas ang halos 1 buwan, inilagay si Senador Panfilo Lacson sa watch list ng Bureau of Immigration. Naglabas naman ng statement si Senador Lacson na kaya siya umalis ay para sa kanyang kaligtasan at seguridad. At dahil matagal na nga ring wala si Lacson sa Senado, ipinasara muna ni Senate President Juan Ponce Enrile ang opisina niya rito. Disyembre na nakaraang taon, ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni Lacson sa inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Dahil dito, kumilos ang mga otoridad para tugisin ang senador. Ni-raid nila ang isang pabrika ng papel sa QC, pati ang ilang property ng mga sinasabing kaibigan ng senador sa Tanawan, Batangas. Pero bigo pa rin silang mahanap si Lacson. Higit 1 taon ding pinaghahanap ng gobyerno ang puganteng senador. At ito lang nakaraang linggo, binaliktad ng Court of Appeals ang kaso laban kay Lacson sa RTC at kasabay niyan ang pagbasura rin sa kanyang warrant of arrest. Dito na nagpahiwatig ang senador sa kanyang pamilya at ilang katrabaho na lalantad na siya. Naomi Dayrit, News 5. Nanindigan pa rin si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao sa dati niyang testimonya. Sangkot si Ping Lacson sa Dacer Corbito double murder case. Kaya ngayong laya na si Lacson, nangangamba para sa kanyang kaligtasan si Mancao. Ikwento mo, Andrea Bautista. Sa paglabas ni Senador Panfilo Lacson, tila nabaliktad ang mundo ng dating itinuri na susi sa pagresolba ng Dacer Corbito double murder case na si Cesar Mancao. Matapos kasing i-absuelto ng Court of Appeal si Lacson, pakiramdam ni Mancao, siya pa ngayon ang nangangamba para sa kanyang seguridad. Just felt awkward. Sana nga, ang tanggal dito si Lacson, lalo na dapat ako. Pinanindigan ni Mancao na narinig niya si Lacson sa kotse noon na nagsabing ligpitin na si Delta dahil naiirita na sa kanya si Bigote. Si Delta raw ay si Dacer at si Bigote naman daw ay si Erap. Yun palang pagsabi ko ng ganon, yun lang naman din ang katotohanan ng alam ko na hindi pa rin talaga ma-appreciate ng court. Mas mahirap daw ang inabot niyang sakripisyo kaysa kay Lacson. Kung nag-fear siya na makulong, ako nakulong ako sa Bartolina, naghirap ako. Ako nagtrabaho ako, nag-security guard ako, nakatayo ako ng ilang hours para lang mabuhay din mag-security guard. Naghirap ako. Pinag-iisipan na raw ni Mancao ang pag-apela sa Korte Suprema. Pero alang-alang sa isang tahimik na buhay, bukas daw si Mancao sa pakikipagbati kay Lacson. Would you also consider patching things up? Well, of course, why not? Yan na nga naman talagang solusyon dito eh. Baka sabihin, niloloko lang namin mga tao, di ba? Kung mag-usap kami gano'n. Basta ako, panindigan ko na yung mga nangyari. At saka nandiyan na nga korte. Hindi naman daw sigurado sa ngayon si Justice Secretary Laila De Lima kung iaakyat nila sa Korte Suprema ang pagbasura sa arrest warrant laban kay Lacson. Andrea Bautista, News 5. At kaugnay pa rin po ng paglantad ni Senador Lacson, planong iakyat ng pamilya Dacer ang kaso ng Ping sa Korte Suprema. Ayon sa abogado ng Dacer na si Demetrio Custodio, maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang pagbasura ng Court of Appeals sa arrest warrant laban sa senador. Bukod dyan, plano rin ng mga Dacer na maghain ng temporary restraining order para pigilan ang desisyong ito ng CA. Magsa-file po kami ng petition for review sa Korte Suprema to question the resolution of the Court of Appeals. Hihingi rin po kami ng temporary restraining order para in the meantime na dinidinig yung kaso na yon ay pipigilan po ang implementation ng resolution ng Court of Appeals.
Showbiz action tayo. Nakipagtagisan sa sarili nilang Amazing Race sa Bicol ang ilang celebrities. Sino kaya ang nanalo? At Jo Marie Iliana, pinabayaan daw ang kasosyo at dating kongresista na si Ronald Sigsong na makulong sa Hong Kong. Jeff Fernando, ikwento mo. Nagsisimula ang opisyal na summer season. Sinalubong na ng celebrities ang summer months sa taon ng Amazing Race na idinaos ngayon sa Misibis, Bicol. Sa ilalim ng sikat ng araw,